Tito Soto gagawa ng kasaysayan? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Sabado, March 1, unang araw po ng buwan ng Marso mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share na din mga kaparokya. Maraming salamat po. So umpisahan natin ang ating kwentuhan mga kaparokya sa highest views ng dalawang noontime shows kahapon. So sa mga nagsasawa na mapakinggan ang highest views at papremyong pinamimigay or ina-update po natin araw-araw ay pwede nyo pong huwag panoorin ang video na to. Sa mga interesado naman po, maraming salamat po. Anyways, makikita dito sa screenshot na ginawa natin na ang It's Showtime po ay may 94,000 views at ang Eat Bulaga naman po ay may 110,000 views. Ito po yung peak hour at peak segment ng dalawang noontime show. Makikita natin dito sa oras na 1:30 ang It's Showtime po ay naabot nila ang highest views na 94,000 sa segment na Sexy Babe. At ang Eat Bulaga naman po ay sa oras na 1:59 PM. At sa segment naman po yan na Gimme 5. Hindi ko po alam kung nabawasan pa yan mga kaparokya ang views ng Eat Bulaga kasi sa commercial na po natin na save ang highest views ng noontime show ng Iconic Trio. Dito mga kaparokya ay angat pa din po ang Eat Bulaga pagdating sa pinakamataas na views na naaabot nila araw-araw. Nga lang mga kaparokya, nakalimutan ko mag-screenshot dahil nadala po tayo sa jackpot round ng Gimme 5 dahil ang galing po talaga ng grupo ng naglaro sa jackpot round ng Gimme 5. At intense kaya nakaligtaan po natin kahapon na mag-screenshot agad-agad at sa commercial na po natin nagawa ito. Yung It's Showtime naman po mga kaparokya ay weekly finals ng Sexy Babe at tie po or dalawa po ang nanalo dito. So dito ang segment again ng It's Showtime ay Sexy Babe at Gimme 5 naman po sa Eat Bulaga. So mapunta tayo sa prizes given ng dalawang noontime shows. Pero quick recap lang po tayo. In 4 days episode from Monday to Thursday sila po ay may total na 1,038,000 pesos. Kung saan ang 160,000 dito ay sa It's Showtime at ang 878,000 naman po ay sa Eat Bulaga. So punta po tayo sa araw po ng Biyernes, sa kahapong episode po ito mga kaparokya. May kita po natin na ang It's Showtime ay may 65,000 pesos at ang Eat Bulaga naman po ay may 217,000 pesos. Sa 65,000 pesos na ibinahagi po ng It's Showtime, 5,000 dito ay sa Ansabe segment, 50,000 sa Sexy Babe, at 10,000 naman po sa Hide and Sing. Samantalang para sa Eat Bulaga, 7,500 sa Pera Fee segment, 30,000 sa Forinoy, 80,000 sa Sugod Bahay, 85,000 sa Gimme 5, at 15,000 sa The Clone. So that day mga kaparokya, they got combined prizes of 282,000 pesos. Meaning mga kaparokya, in 5 days episode, sila po ay may total na 1,320,000 pesos. 225,000 pesos dito ay sa It's Showtime at ang 1,098,000 naman po sa Eat Bulaga. So dito kita kung sino ang angat pagdating sa pamimigay ng papremyo at yan nga po ay ang longest running noontime show sa bansa na Eat Bulaga. Sayang lang at maliit lang nakuha ng studio audience sa Pera Fee. Kung nadoble lang or na-double the money ng audience ay 30,000 din sana ang makukuha ng nasabing segment. Nga lang ay hindi po nito nakuha ang jackpot at nabawasan pa po ng 7,000 pesos ang 15,000. Ang It's Showtime naman po ay isa lang po na tama sa Ansabe segment kaya 5,000 lang po ang napanalunan ng studio audiences or tag 1,000 lang po yan sa 5 studio audience na tumanggap po. Anyways mga kaparokya, may pa-pre surprise birthday blowout naman po si Tito Soto kay Maine Mendoza.
Kagabi nga mga kaparokya ay may pa-dinner ang chairman ng TVJ Production na si Tito Soto sa ilang host at staff ng Eat Bulaga. Present dito sina Miles Ocampo, Raisa May Dizon, Alan K., Wally Bayola, Jose Manalo, Maine Mendoza, ang direktor na si Pucci Rivera at si Miss Jennifer at ang ilang staff nito. Ito ay pabonding na din at birthday surprise para kay May Mendoza na magse-celebrate ng kaarawan sa darating na Lunes, March 3. Alam naman natin mga kaparokya na pag Monday at Tuesday ay tape o recorded ang episode nila, kaya ngayong Sabado sinelebrate ang birthday ni May Mendoza sa Eat Bulaga na tila pinasara ang tindahan sa segment na Sugod Bahay mga kapatid. Ididetalye po natin ang ganap sa next video po natin mga kaparokya. Samantala, speaking of Tito Soto, for the first time in Senate history ay gagawa ito ng kasaysayan. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil once na manalo siya this coming midterm election for Senate position, he is the first senator na nakalimang term. So he breaks the record mga kaparokya dahil nagsimula siya maging senador noong 1992 hanggang 1998. Ito po yung unang term niya. 1998 to 2004, ikalawang term, natalo po siya. Noong 2004 election, kung di po ako nagkakamali, ay naging campaign manager po siya ni Fernando Po Jr. Bumalik noong 2010 to 2016 pang third term, 2016 to 2022 pang fourth, at muli ay susubok siya sa pagkasenador for the sixth time and fifth term if ever. So ayon sa nilabas ng bilyonaryo ay he leads the pulso ng Pilipino survey kung saan nakakuha siya ng 56% for pre-election survey at kuha ito isang linggo pagkatapos magsimula ang campaign period noong February 11. So sa mga solid dabarkads out there, gusto nyo bang gumawa ng kasaysayan si Tito Soto? So kailangan lang po natin mga kaparokya ang magtulungan. Hashtag Tito Soto ko, hashtag Tito Soto. Number 1 sa balota ko. So that's it for today mga kaparokya. Mag-ingat po tayo at mamaya ho ay antabayanan nyo po ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. So thank you and God bless.